Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, aba, itinatanong na natin yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin, iba naman ito, yung ating mga furry friends, yung ating mga kaibigan, mga minamahal, mga anak na natin, na mga alaga po nating hayop. Ang pag-usapan po natin lalo na ang mga aso. Kasi alam niyo naman ng mga owners po ngayon ng mga dogs, parang ang turing nga nila, tao na rin yung pong kanilang kasama sa bahay. Kapag nagkasakit, talagang dinadala po sa veterinaryo at inaalala yung kanila pong kondisyon. May isa pong sakit na kapag tinamaan po ang inyong alaga ng maaga pa lamang, tapos hindi pa po siya bakunado rito, ay maaari ikamatay niya. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik po ng ating palatuntunan kasi dito muna po tayo sa ating health capsule. Isang 55 taong gulang na lalaking taga Philadelphia ang muntik nang nabulag dahil sa karayom ng isang bubuyog na naiwan sa kanyang mata. Nagtungo sa isang klinika sa Philadelphia ang lalaki at tinangka ng mga doktor na tanggalin ang karayom ng bubuyog na nasa gilid ng iris o ang may kulay na bahagi ng mata sa pamamagitan ng tiyan. Subalit hindi pa rin nawala ang sakit at tuluyang nawala ang paningin ng lalaki sa kanyang kanang mata kaya't nagtungo na siya sa ospital. Nakita ng mga doktor na delikado na ang pagdurugo sa loob ng mata ng lalaki at nasira ang maliliit na ugat nito. May naiwan ding bahagi ng karayom sa gilid ng mata ng lalaki na malapit sa ilong nito. Gumamit na ang mga doktor ng jeweler's forceps para lamang matanggal ang natitirang karayom ng bubuyog sa mata ng lalaki. Pinapatakan ng doktor ng antibiotic drops ang mata ng lalaki at makalipas ang 5 buwan ay bumalik na sa halos normal ang paningin nito. Ang pagpasok ng karayom ng bubuyog sa mata ng isang tao ay hindi regular na pangyayari at iilang case studies pa lamang ang mayroon nito. At ngayon mga kaibigan, kasama po natin dito sa Botika ni Tita, hindi doktor ng tao, doktor ng ating inaalagaan na parang tao na rin ang turing natin. Dr. Noel Manalo, isa po siyang veterinaryo, ang veterinaryo o vet ng bayan. Hi, Doc! Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Yes, oo. Ano ba ang vet ng bayan, Doc? Ikaw ba lumiligid-ligid, umaali-aligid sa paligid, pupunta ka mismo? Ang vet ng bayan po ay isang isang mobile vet na nag-iikot kung saan po may tawag. Ang area po natin ay simula Bulacan, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, buong Kamaynilaan. Wow! So araw-araw po ay meron tayong mga schedule para sa ating mga kliyente at pasyente at meron din tayong mga charity works. Opo. Wow! So talaga personal kang pumupunta doon sa mga nangangailangan ng tulong mo ng mga hayop. So ano usually mga cases yung mga pinupuntahan mo, Doc? Usually isa na po ang distemper case, parvovirus, hepatitis, so napakadaming case ng iba-iba kasi ang klase ng sakit ng aso at pusa, napakadami po. So nabanggit mo yung parvo, Doc. Bakit ba nagkakaroon ng ganyan yung aso? Ang parvo po ay isang malubha, nakakahawa at nakakamatay po na sakit ng isang aso o pusa.
ito ay karaniwang problema ng isang puppy o tuta na edad isa't kalahating buwan hanggang 6 na buwan ng kanilang edad. Yun ang critical stage na sila ay pwedeng tamaan po ng parvovirus o tinatawag na parvo. Pero aso lang ang tinatamaan yan. Aso at pusa. Ah, Pero pusa. ito ay hindi naman to natatransmit o naihahawa sa tao. Sa tao, oo. Sa kanila lang yan. Paano sila nagkakahawaan na mga aso at pusa? Dalawang klase po ang mode of transmission o yung paano sila nailalalin o nailipat. Una, direkta o yung fecal oral transmission. Ang ibig ko sabihin nun, galing sa dumi ng isang aso o pusa. Halimbawa, ang ating aso ay nagagala sa labas at may nagkataon na may dumumi doon na isang aso o pusa na infected ng parvovirus, matatransmit niya yon. So, yun yung direct. Yung indirect naman, yung galing sa mga fomites, mga kagamitan, kulungan, kainan, tsinelas, sapatos na kala natin safe na yung ating mga aso o pusa na hindi tayo nagpapagala ng ating mga alaga sa labas. Pinalalabas. Pero tayo naman ay galing po sa labas. Nandyan ang ating sapatos. At yung tsinelas natin, pinasok natin. Tama po. Pinasok natin sa ating Sala. mga sala o kaya sa Bedroom. kwarto na sinalubong tayo ng mga aso o pusa. O kaya, ginat-ngat niya yung Tama tsinelas mo, di ba? Tama po. Doon yung indirect mode of transmission na tinatawag. Pero ano yan, Doc? Kailangan ba makain niya o nasa air? Yung, Hindi naman siya virus? airborne. Direct contact sa laway ng isang positibo sa parvo o kaya sa dumi. So, yun ang dalawang bagay na pwedeng makalalin o makahawa sa ating mga alaga. So, ibig sabihin, kaya yung iba nga sabi nila, huwag mo munang ilabas yung aso mo kasi nagsisisinghot siya doon sa Tama labas. po, tama po kayo. Naglilik. Naglilik sila, nandiyan maamoy-amoy sa kalsada, sa yung iba nga pasintabi po sa mga kumakain, yung poop ng ibang aso, kinakain talaga nila. So, nagkataon na positibo ito sa parvo, malamang sa malamang mahawa ang ating isang aso. At pwedeng maihawa simula doon sa asong naggala ay mahawahan ng ibang aso na ating alaga. Meron bang mga simptomas para malaman mo kung mukhang nag-uumpis ang parvo na ito? Magandang katanungan po. Sintomas po, unang-una. Meron tayong tinatawag na incubation period. Ano ba yung incubation period? Ito yung oras na pumasok ang isang virus sa katawan ng aso hanggang sa sila ay magkaroon ng senyales. Ito ay bumibilang ng 3 hanggang 7 araw. So, unang-una, mapapansin natin yung aso matamlay. So, pangalawa, nandyan na nagsusuka sila. Tuloy-tuloy yan. Then, yun na, yung mag-start na silang magkaroon ng diarrhea. Magiging una, itim hanggang sa maging pure blood na. Na ang amoy nila kung alam niyo yung amoy ng isang bagoong 10 times ganun kalakas. So, 10 ulit niya yung lakas ng amoy ng bagong. So, meron siyang metallic smell na hindi maintindihan. Basta kakaiba siya. Okay. So, mga anong edad usually ang tinatamaan ng parvo? Ang edad po ng tinatamaan ay nag-i-start siya sa 1.5 months old hanggang sabi nila 6 months old yung critical stage. Pero pagka umabot na sila ng 1 year old, hindi na sila tatamaan ng parvo. Kahit na wala silang bakuna? Yung mga year old, hindi na po kasi na-develop na nila yung immunity, natural immunity. Kung ang katanungan niya, bakit 1.5 months old ang tinatamaan? Dahil simula pagkasilang, meron tayong tinatawag na maternal antibody or immunity na kung saan ay protektado pa sila habang umiidad sila, bumababa ang level ng kanilang protection, natural na protection sa kanilang katawan. Kaya kinakailangan ng tulong ng mga bakuna. Kailan ba ibinibigay ang bakuna ng parvo, against parvo? Ang bakuna ay binibigay po ng edad ay 1.5 buwan. So, pero hindi din basehan yung edad
kundi kailangan sa alang-alang din po yung laki kasi laki ng aso, timbang ng aso, baka naman underweight, undersize, delikado din ang bakuna. Saka dapat ay malinis siya sa galis o kaya sa bulate. Kaya nga nire-require kailangan deworm muna. Tama po, opo. So nire-require na ilang ulit na i-deworm ang ating mga puppy bago bakunahan ng 5-in-1. Yun yung 5-in-1, yun yung mga sama-sama na ang 5 uri ng sakit, hepatitis, distemper, leptospirosis, kasama po doon ng parvo. So ano ba dapat yung sequence, Doc? Yung kung kunyari nagkaroon ka na ng tuta, anong edad yung unang bibigyan siya ng gamot or bakuna, at saka ano yung mga ibibigay sa kanya? So as early as 42 days old, kailangan ay healthy, hindi siya nagsusuka, hindi nagtatae, hindi malamlam ang mata, masigla, active, at yung size ay tamang-tama. Ibinibigay ang first shot ng 5-in-1. Ito ay pasusundan after 2 weeks. Pwede ma-extend ng 1 linggo hanggang 3 weeks. So hanggang 4 na vaccination po ang scheme ang pwede natin. 5-in-1, pwedeng kombina ng 6-in-1 at pwedeng singitan ng 8-in-1. Yung iba naman, syempre mahal ang magpabaksin ng habang dumadami ang yung tinatawag na kumbaga 5-in-1, nagiging 6-in-1, 8-in-1, lumalaki din ang ating gastusin. Kaya nga, yung iba, basic naman, pwede naman po, stick tayo sa 5-in-1. Hanggang 4 po yan. Puppy stage po yun. Okay. Yung deworming, kailan? Ang deworming, as early as sabi sa libro, 2 weeks, pero hindi ako sumusunod doon dahil minsan ang 2 weeks old ay napakahina pa ng immune system, baka hindi kayanin nung tuta yung epekto ng deworming. Kasi ang deworming ay isang form ng stress, lalo na ang vaccination. So hanggat maaari ay bibigyan natin ng deworming sa edad na ako, 1 buwan po ang sinusunod ko po. Kailangan ano din sila, hindi mahina ang katawan at hindi din payat kasi stress nga po yung deworming, kaya sinasabayan po natin ng injectable na mga supplement like yun nga, yung para sa immune system at saka para sa liver protect. Pero kapag na-injection na sila, na-vaccinate na sila nung anti-parvo, hindi na sila magkakaroon ng parvo? Hindi na sila tatamaan? Meron tayong tinatawag na vaccination failure. Kahit kompleto yung vaccination, meron tayong dapat isaalang-alang. Ang bakuna ba ay maganda ang handling? Ang aso ba ay healthy nung binakunahan? Baka naman payat sila o kaya meron tinatawag na talagang hindi sila tumatanggap ng sa katawan ng epekto ng vaccine. Yung iba naman mishandling o kaya maling paraan ng pag-injection. So yun yung mga factors na nakaapekto sa protection ng isang tuta. Pero kanina nabanggit mo, Doc, yung distemper. Ano ang difference nito sa parvo? At saka kailan din ito tumatama sa tuta? Ang distemper naman ay malaki ang kaibahan sa parvo dahil ang distemper, ang apektado nito ay yung central nervous system. Yes. Ang parvovirus, ang GIT o gastrointestinal. Kumbaga, magkaiba sila ng system na naapektuhan. Ang distemper, wala pong pinipiling edad. So, lahat ng edad, pwedeng tamaan ng distemper. Napakalubhading sakit at nakakamatay dahil ito ay nag-iiwan ng senyales na hindi kaaya-aya sa isang aso o pusa. Like? Nandiyan nanginginig sila, habang buhay na napaparalyze, gumagalaw yung paa, gumagalaw yung ulo, yung part ng sa may pinaka so parang may Parkinson's disease parang sila. ganun po. So may iwanan sa kanila yung ganong senyales. Pero So, hindi sila namamatay o namamatay din? may mga nagsusurvive pero kadalasan ay namamatay. Yung ibang case naman mas gusto ng mga may-ari na hindi na sila mag-survive kasi nga mas nakakaawang tingnan. Yung iba naman pinayu-euthanize. Legal naman yon, kaya lang depende sa isang vet o depende sa pet owner kung sila ay sang-ayon ba sa ganung proseso o procedure. So ibig sabihin, hindi naman pala sila
yung parang pwede pa sila mag-function din naman. Nakikilala ka pa rin nila kahit may distemper sila? Depende po eh. Minsan yung ibang asong naapektuhan ng distemper, kumbaga kung slight lang ang damage sa kanyang nervous system, makakakilala pa po. Yung iba naman, buhay pero kumakain sila. Kaya lang, hindi na nakaka-recognize. Pero hindi naman sila nangangagat. Hindi naman parang naulol pag kunyari may hindi distemper. naman po. Hindi naman. Oh, okay. Oo, kasi may na-encounter na akong ganyan, nagiging magagalitin. So part ng ano yun, ng epekto ng distemper virus sa isang asong nakasurvive. Oo, pero itong may distemper virus na aso, hindi naman siya mangangagat or hindi siya yung parang pag nakagat ka, ikaw na may magkaka-distemper. Hindi yung naman tao. siya contagious, hindi naman siya zoonotic. Ang ibig sabihin ng zoonotic, isang sakit ng aso na natatransmit sa tao o from tao to aso o hayop. So hindi siya zoonotic. So bakit euthanasia, Dok? Ang euthanasia po, sinasagawa po sa isang aso o pusa kapag ang isang may-ari hindi niya na kaya yung paghihirap ng kanilang fur babies. Nakikita niya, nakikita nila yung struggle, paano sila maghirap. So, everyday maaawa yung parents. So, nagde-decide sila na ipa-euthanize talaga yung kanilang alaga. Pwede palang pabayaan lang mag-survive. Pwede naman. Pwede po. Hindi nasasaktan yung aso na gano'n yung sistema niya na hindi siya makakilos na mabuti? Ayun ang masakit doon kasi nga yung ibang case ng distemper, hindi sila nakakabangon, kumakain, pero umaano lang sila, gumagalaw yung kanilang paa. Nagtitwitch. Kaya mayat maya ang galaw niyan, walang tigil po. So nakakaawa din. Yung quality of life wala na? Wala na po. Doon na pumapasok yung euthanasia. Kaya ni-euthanasia, oo. Pero hindi pala ito fatal. Hindi ito naman. Parang papatayin yung yung alaga mo. Yung sa euthanasia po. I mean, kung kunyari, yung mismong sakit lang, hindi yung sakit ang papatay sa kanya. Hindi naman. Yung virus mismo, isang uri nga na sakit, pero ang pumapatay sa, halimbawa, parvovirus, ang nakakamatay dyan ay yung dehydration at saka yung shock po. Kasi nga, nauubusan sila ng napakadaming dugo, nadi-dehydrate, so yun ang kadalasang kinamamatay. Oo, okay. Pero nasisave naman sa parvo, Doc, nasisave Sa parvo, halos ang sagot lagi natin dyan ay 50-50. Ang lagay ng isang case ng parvo, kasi nga hindi natin alam kung gaano katatag ba ang immune system o resistensya ng isang asong tinamaan ng parvo. So, wala pong gamot. Pag sinabing virus, wala pong kagamutan po. Panay supportive therapy lang po o treatment. No, talaga? So, ano po ba yung mabisang... and prayers. Yun, prayers po. Saka pangalawa, kailangan din, walang mabisang gamot sa parvovirus, kundi fluid therapy po. So, hindi naman pwede yung mga oral fluid therapy. Kailangan i-IV po natin, suwero talaga. Kasi lahat ng gamot o pagkain na ibigay natin, ma-intake ng ating alagang aso't pusa, ay iluluwa din niya, isusuka po. Kasi nga, apektado na yung kanyang GIT lining. Meron kasing sa sikmura ng isang, o intestine ng isang aso o pusa, meron tinatawag na bilay, part ng bituka yan. Tagalogin na natin. So, para maintindihan lahat, ang bilay po ay isang part ng na nasa bituka ng hayop, ng aso pusa, na yun ang nag-absorb ng mga nutrients. So, yun ang dinadamage ng parvovirus, kinakain niya yun, yung base nun. So, kaya mayroong pagsusuka, mag-start doon, hanggang sa magtay na po ng dugo. Okay. So, yung supportive treatment lamang Opo. ang pwede nating gawin. So, talagang ino-hospital ba ang isang pusa o asong may parvo? Maganda sana kung i-confine, pero hindi naman lahat ay may kakayanang mag-confine sa isang malaking klinika. Yes. Dahil napakamahal po. Unang-una, pagpasok pa lang, blood test na agad, napakamahal po niyan. Totoo. So, meron alam mo namang na naman meron namang mobile vet na katulad ko. Nagpupunta po tayo sa bahay para iswero yung ating mga
aso o pusa na naapektuhan ng parvo. Kumbaga, pagkaswero natin, pwedeng yung pabalikan para sa follow-up check-up o treatment, or pwedeng yung fluid maintenance na lang ng IV fluid. Kumbaga, kung 3 days siyang nagsusuka o nagtatay ng dugo, 3 days din siyang iingatan yung swero sa katawan niya. So, malaki ang katipiran po nun. Sa part ng mga parents na kumbaga walang kakayanan. Pero ang distemper, hindi na magre-resolve. Ang distemper, unang-una, distemper virus, highly contagious, highly transmissible, airborne po siya, na mabilis siyang mahawa. So, iwas na iwas ang mga veterinary dyan. Halimbawa, sa isang clinic ay dinala natin ng isang case ng distemper, hindi kayo basta-basta papapasukin. Yung iba sa labas lang, yung iba naman ay pinauuwi agad kasi yung iba nga nagagalit. Bakit nagagalit? Kasi pinauwi kami ng doktor. Sana unawain natin na ang distemper case ay nakakahawa at mabilis maisalin sa isang aso. Kumbaga, nag-iingat lang din yung veterinaryo doon sa ibang pasyente na nasa loob ng klinika. So, pag may distemper yung aso mo, huwag mo ring ihalo sa kanya yung iba nyo pang aso. Okay. Anyway, babalik po tayo mga kaibigan. Kasama natin, Dr. Noel Manalo, ang inyong vet ng bayan. Salamat sa pagbabalik po yan ng Butika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero abot kaya ang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Kasama po natin Dr. Noel Manalo, ang vet ng bayan. Naku, Doc, eto, ang isa pa sa nagiging problema natin sa ating mga alagang aso. Kahit natuta pa yan o kaya matanda na, garapata. Ayun, tama po. Garapata, pulgas. Napakalaking ano po yan. Pinsala ang nagagawa sa ating mga aso at pusa. Maging sa atin, malaki pong pinsala yan dahil minsan pwedeng kumagat sa atin ng garapata. Nandiyan dumami sila sa ating bahay po. Oo. Paano ba nila nakukuha yan? Paano ba dumadami ang garapata, do? Ang garapata kasi, simula nang gawin ng Diyos ang mundo, ay nandyan na yan, kasama na natin yan. So, naghahanap sila ng pagkain. Ang pagkain nila, siyempre, yung aso. Sa pusa naman yung pulgas. Kumbaga. Ang garapata po, dumadami ang pulgas, hindi nagkakaroon ng aso ng pulgas? Ang pusa, hindi po nagkakaroon ng garapata. Dahil ayaw nila ng lasa ng pusa. Ganun. Hindi na natin may paliwanag bakit ayaw nila sa pusa. Pero yung pulgas at garapata, pwedeng parehas ay dumapo sa isang aso. So, ang epekto niyan, kadalasan problema kasi sa kagat ng garapata, ay ang tinatawag na Ehrlichia o blood parasite. Okay, oo. So, ano nangyayari ron, do? So, ang blood parasite o Ehrlichiosis, common yan sa ating panggagamot. Napakadaming case po. Kasi nga, ang epekto ng garapata kapag ka binubunot yan, kaya masama pong bubunutin yung ating, kumbaga yung mga garapatang alaga ng ating mga aso. Delikado po. Ano kapag binubunot yung kunyari, kukunin mo yung garapata? Tama po. Kasi nga nag-release ng toxin na ikalalason ng
isang aso. Talaga? Opo, doon nade-develop yung blood parasite. Kumbaga, pagka nagkaroon ng blood parasite ang isang aso, pwedeng lumabnaw ng dugo, sisirain yung mga selula ng dugo, lalo na yung platelets, yung blood cells. So, ang nangyayari, Di ba ang madalas yung ginagawa natin, kinukutuhan natin yung ayun, aso tuwang-tuwa natin? tayo sa Oo. pagkukuto ng ating mga alagang aso. Kasi Masama nga, pala yun. aliw na aliw tayo, ilalagay pa natin sa bote, ginagawa nating koleksyon. So, hindi magandang habit po yan, hindi magandang libangan. Wow. So, gagamit po tayo ng chemical dyan. Mm-mm. Kumbaga, madaming chemical na available sa market, hindi ko nababanggitin yung mga pangalan. Merong effective, Yun yung merong mahal. pinanliligo sa kanila. Pinapatak sa batok, pwedeng Ah. spray, pwedeng pinakakain in a form of big tablet or Yes. boluses. Pwedeng injectable. So, pwede kayong mamili kung anong sistema ang pwedeng i-apply sa inyong alagang aso So, para mawala yung garapata. hindi pala dapat na basta kinukutuhan sila. Tama po. Kasi dahil doon sa nare-release na toxins, Toxin, oo. At nagiging dahilan ng ehrlichia. Yan pa Tama nagiging po, dahilan tama. ng ehrlichia. Uy, akala pa naman natin dahil kinagat sila, kaya sila nagkaroon ng ehrlichia. Yung pala ikaw pa ang gumawa na Opo. akala mo natulungan mo yung aso mo nung binunot mo yung Tama garapata. Wow! So, babayaan mo siya na mamatay kung maglalagay Through ka ng chemical mga means chemical. or oo. injectables or yung tablet. nabanggit natin na tablet. Oo. Okay. So, hindi sila nalalaso yung system. Kasi yung iba kaya ayaw pakainin ng tablet kasi inisip nila, kung mamamatay yung garapata, baka mamatay din yung aso ko. Hindi naman. Oo. Ano yan scientifically formulated naman yan na hindi siya toxic sa aso, hindi siya makakamatay. Hindi makakalaso. Doon lang sa garapata. Sa garapata. Oo, sila lang mamamatay. So, ang isa pang misnomer dyan, yung lagay ng chemical o mga pangpatay sa kuto o garapata, hindi naman daw nauubos, hindi naman daw may epekto. Mali po yun. Kasi ang epekto po ng mga pinapatak sa batok, mga injectable na yan, mga anti-tick and flea, ay pang-control pampatay sa garapata o pulgas na nasa katawan ng aso. Hindi siya parang sa lamok na pagka pinahid natin, hindi ka dadapuan. Hindi siya repellent, hindi siya pantaboy sa isang garapata o pulgas. Kundi, kung sino yung umakyat sa katawan ng aso o pusa, yun po yung matutuyo. Yun ang epekto ng mga gamot na nabanggit. Yes, oo. Kaso ang problema, kung nasa paligid yung garapata. Ayun, malaking problema yun. Oo. Sabi nung isang kapitbahay, wala namang kaming nakikita sa pader namin. Bakit dumadami tong garapata ng aso namin? Siguro nahawa dun sa aso sa labas, mali po. Ang aso, habang natutulog yan, unti-unting naglalakbay yung mga garapata. Dahil naaamoy nila yung aso, naobserbahan ko yan Kahit saan sila pumuesto, nakataas man sila, kayang umakyat ng garapata, gumagapang sila, unti-unti, papunta sa aso. So, hinahanap nila talaga yung aso. Aso talaga, kasi yun yung pagkain nila At kapag hindi protected yung aso, kasi nga hindi siya uminom ng gamot na panlaban dito sa garapata or hindi nilalagay sa batok, aakyatan siya ng garapata. Tama po. Okay. Oo. So, hindi ba enough, Doc, yung maglilinis ka raw ng mga crevices? crevices. Oo. Yung mga sulok-sulok, hindi ba sapat yun? Nilalagyan ng gas nga nung iba Pero ang problema, yun nga, isang paalala po sa mga gumagamit ng malatayon. Merong case niyan, nawala nga nabukasan yung garapata sa bahay, pero sila naman ang nalason. Kasi nga, toxic yan, na nakaka-apekto sa ating kalusugan, mga chemical yan. Malatayon? Oo, yung ibang mga ginagamit yung iba nga, matatapang Yung na ba yung chemical. letter S? Hindi ako familiar sa ano niya. Pero may mga matatapang na chemical na hindi natin basawakan. Oo. Gaya nung halimbawa, yung mga spaton kung tawagin, pampatakin sa batok ng aso o pusa, hindi natin basta dinududot ng kamay. Kasi highly absorbable yan, highly toxic sa ating mga kidney at liver. So, pwede tayong makadevelop ng kidney disease o liver disease kasi nga hinawakan natin isang chemical na hindi naman natin kabisado.
So ang problema sa mga nagbebenta, hindi naman mga veterinaryong iba, basta na makapagbenta ng mga chemical o Hindi kaya yung mga sinasabi nagkalat sa online hindi na natin babanggitin, online shopping, hindi natin banggitin. So delikado, hindi naman naintindihan ng tao kung ano yung chemical na pinapatak na yan. Mga highly toxic po yan. So, pero sa aso, hindi naman. Opo. Kumbaga, naka-formulate sila para sa pampatay ng kuto sa aso o pusa. Pero sa ating mga tao, delikado nating mahawakan po. Eh kung madilaan nila, kasi di ba minsan, pag pinahira mo sila no mga ipinapahid nga, minsan all over the body pinapahid no iba Doc So may procedure po na dapat bago bitawan yung isang aso, kailangan patuyuin. Alcohol-based naman siya, so mabilis siyang mag-evaporate yung niya, yung chemical na yun. Maliban sa spot on, oil-based, kaya dapat paglalayuin muna yung mga aso pagka nai-apply po itong chemical na to. Okay. At saka ikaw, mag-ingat ka rin sa pag-handle. Mag-gloves ka. Gloves, goggles, yan. Kailangan natin yan. Kasi pati goggles? Pati, mata natin? face mask kasi nga, naamoy natin, lalo yung spray. Yung form ng spray. Yung iba, walang ingat. Walang gloves, kinakamay pa talaga. Hindi naman naipaliwanag nung nagbenta. So, malaking problema yan na nawala nga yung kuto ng ating mga alagang pusa o aso. Kaya lang, tayo naman, ang health naman natin ang naapektuhan. Kasi nga, toxic po yung mga chemical na pang-garapata at pampulgas. Pero Doc, kung ang garapata, ang pagkain nila yung aso, yung dugo ng aso, bakit minsan lumilipat sa tao? Minsan nakakagat nga sa'yo Tama po, kasi nga, minsan nananawa na din siguro sa aso. Gusto naman ng tao! Gusto naman nila makatikim ng ibang dugo. So, lumilipat po sa atin. Lalo na kung katabi mo sa pagtulog kasi yung aso mo. Tama po, yun, lilipat sa... Ang pinakamasamang pa niyan, mangyayari sa atin, may mga case na pumapasok sa tenga, yan. So, yun, ibang usapan na yun. Doktor ng tao na kausap nyo kasi na yan, may mga procedure silang gagawin. At saka Doc, yun daw mga kinakagat ng garapata ng aso ng mga tao ay pwede magkaroon ng Lyme disease. Tama po. So yun, nade-develop ng kumbaga, pag kinagat tayo ng isang garapata, pwede tayong magkaroon ng Lyme disease. Oo, wow. Anyway, mga kaibigan, mamaya ituloy pa natin itong pinag-uusapan natin. Very interesting yung tungkol sa pag-aalaga ng aso at yung epekto sa kalusugan din nating mga tao. Sa pagbabalik po yan ng Butika ni Tita. Okay, mga kaibigan, ayan, ako, delikado pala yung garapata lalo na pag lumipat po sa atin. Sabi nga ni Doc Noel Manalo, nung nagkakukwentuhan kami off-air kanina, pinag-iba daw niya yung bahay niya dahil sa garapata. Oo, talagang ganun katindi kapag kunyari, nagsilitawan sila. Hindi sila mapipigil talaga sa pagdami? Hindi po. Kasi kung talagang infested yung lugar, yung iba gumagamit na ng pest control. So, hindi pa din masawata yung mga garapata. Oo. Case nung personal experience ko yan, talagang pinag-iba ko yung bahay ko. Lumang bahay noon. So, hindi pa din makontrol yung garapata. Kasi sa compound namin, madaming may mga aso. Oo. So, maya't maya, nandiyan umakyat sa kama mo, sa upuan, kumakain ka, gumagapang sa'yo. So, nung nawala yung aso, ilang aso ang nawala sa compound, nilipat, nawala din yung garapata. Nakita namin, unti-unti nagmamarcha yung mga kulupon ng garapata. So, naisip ko din, practical way na para mawala yung garapata. Mawala yung aso. Hindi nyo naman ililigaw. Huwag nyo ililigaw. Bad yun. So, huwag nyo pamimigay. Bad din yun. Pwede naman kung may mabuting puso na pagbibigyan kayo. Ang sinasabi ko lang, ay pwede nyong ilayo muna pansamantala. Sa kung meron kayong paglilipatan, saka nyo ibalik ulit. So, hindi totoo yung sinasabi nila na kaya nagkakagarapata yung aso kasi pinababayaan mong mahiga doon sa lupa. Di ba yun yung sinasabi nila? Sa lupa, pwede yun. Kasi nga, pag humiga sa lupa, nandiyan yung mga garapata, unti-unti silang naglalakbay patungo sa inyong aso. May isa pang practical na paraan,
Kung may dog cage kayo na may 4 na paa, lagyan nyo ng tubig at yung anong tawag dito, yung tabo. Lagyan nyo ng salon tabo. Hindi ko ma-recommend yung gas kasi baka ma-aksidenteng mainom. Pwede, maganda din naman kung may gas, kaya lang baka maamoy ng aso o mainom nung ibang aso na nasa labas. So, delikado. Tubig na lang, hindi naman lumalangoy yung garapata. Lagyan natin yung 4 na paa. Para mo protektahan yung aso. Para hindi sila maakyat. Hindi naman kasi lumilipad ang garapata. Okay, talagang crawling lang yan. Crawling. Oo. So, Doc, ano ang mga dapat nating tandaan? Kapag tayo ay nagkaroon na ng bagong minamahal na puppy or cat, anong mga pag-aalaga? Unang-una, sa pag-aalaga, kailangan natin ng tender love and care. Bukod doon, kailangan nating sundin ang mga health scheme ng mga ating mga aso kung ano yung schedule o pusa, kung anong schedule natin, so, susundin natin kung ano yung tinalagang schedule ng doktor. Halimbawa, sa scheduling ng vaccination, kailangan malinis ang ating aso sa bulate. Walang galis para mas epektibo ang ating pagbabakuna. Nagsusimula yan, 1 month old, dinideworm na po, at uulitin niya ng hanggang 4 na ulit kada ang schedule ko kasi pagka diniworm ngayon after 4 days follow up deworming, then after a week, then ganun ulit after 4 days yung 4th dose nung deworm bago natin isagawa yung vaccination. Ang vaccination po ng aso 4 po yan na start at the age of 1.5 months old hanggang sa matapos niya yung 4 na schedule ng 5-in-1 man yan o 6-in-1, 8-in-1, pwede niyong i-kombinasyon yan. Ang pagitan niyan 2 to 3 weeks po. Hanggang sumapit ang 6 months old, booster, then annually na po yan. Hindi siya for life. So, uulitin yan taon-taon. Then, ang deworming, hindi din for life yan. Base sa book, every 3 to 4 months, kailangan inuulit ang deworming. Pero sa anti-rabies, hindi masyado magastos. Isang beses lang, isang taon. Isang beses, isang taon. Oo. Etong sa ibinibigay na tableta para sa garapata. Sa garapata, kung hindi naman sila infested, kahit wag na tayo magbigay, kung talagang infested ang yung lugar, yung iba every 2 months, binibigyan ng mga anti-tick and flea. Okay. So, mamili na lang tayo kung ano ang mas hiyang sa inyo o sa inyong aso o yung mas makakatipid. Yung iba kasi talagang walang-wala. Kung hindi nyo naman kaya yung sinasabi nating mga chemical or tablet, injectables, hindi kayo makapagpabet, practical way, lagyan nyo ng kumuha ng 4 na tabo o lata, lagyan ng tubig. Ayun, lagyan nyo ng cage. Yun lang gagastos kayo sa cage. Anyway, Doc, saan ka matatagpuan? Paano ka kukontakin kung gusto nilang paliparin ang Bet ng Bayan sa kanilang mga lugar? So, ang Bet ng Bayan po ay, yun. So, may page tayo, Bet ng Bayan by Doc Noel. At meron din tayong personal FB account, Noel Manalo. Then, meron din tayong project na Animals Helping Human at Trip ng Bet ng Bayan. Opo. So, yung Trip ng Bet ng Bayan, yun yung kung saan tayo nagpupunta. Saka good vibes, good trip, syempre. Tumutulong tayo sa mga street, yung mga street dogs na makita natin sa lansangan. O kaya yung mga magbubuti, magsasapatos sa mahintuan natin na natutuwa naman na to kahit mahirap sila at walang kakayanang mag-alaga, pinipilit nilang magkaroon ng alaga na gaya ng aso at pusa. Madami po ako sila. So, yung mga nadadaanan natin. Then, isa pang project natin, kasama ng Trip ng Bet ng Bayan, yung pagtulong sa mga may cancer na tao, individuals. Pero mga mahihirap po. Wow. Mga may cancer, hydrocephalus, bedridden. Ang galing mo naman doon. Opo, basta mahirap po. Hindi basta mahirap. Basta poorest of the poor. Yes. So, kinukuha natin yung pondo natin sa mga community home service. So, sariling natin, pondo. Galing pero kailangan, siyempre, paano magawa yung pondo ng Animals Helping Human? Bakit Animals Helping Human?
ang pondo natin ay galing sa aso't pusa. Kaya cute, di ba? Ibibigay naman natin sa taong nangangailangan. Ang galing. Thank you so much, Vet Opo. ng Bayan. Welcome po. Welcome. Vet kita. Opo. Salamat po. Si Dr. Noel Manalo po, Vet ng Bayan. At syempre, salamat kay Anton. Siya po ang ating executive producer. Gayon din sa ating mga kasamahan sa production, sa engineering, sa technical, sa news center. Salamat sa inyong lahat. At para sa tamang reseta, dito lang po sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Butika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Butika ni Tita.